patingin ako sa mata ni Jonas, habang inaapi ako ni Ninang, mas lalong mahuhulog ang loob sa akin ni Jonas. And now that I'm carrying his child, malakas ang panglaban ko. Yan, si Bridget, wala siya dito. Package? Saan galing daw yan? Ano ba? O, sige na nga. Eto na yung home address nila. Kumuha ka ng blackboard. Alam ko na ang address ni Bridget at pupuntahan natin siya ngayon din. Halika na. Baka makatunog pa ang babae yung dali. Okay naman ako dito, Jonas. Bakit kailangan ilipat mo pa ako? Hindi, Bridget. Kailangan mo nang umalis dito dahil alam nilang nandito ka na sa Pilipinas. Sa palagi mo ba mananahimik na lang sila? Hindi, pupuntahan ka nila dito, magkakagulo lang kayo. Ano nang mag-alala? Kasi wala naman nakakaalam na dito ako nakatira. Hello pa. Jonas, nasan ka? Nandito po ako na Bridget. Good. Jonas, tell Bridget to get out of that place now. Layo mo si Bridget dyan. Papunta na sila Enel at Marisa. Nalaman na nila ang address ni Bridget. Jonas, please. Magkakagulo. Baka magkasakitan pa sila. Yun na nga po ang ginagawa namin. Alis na rin po kami. Bilisan nyo, Jonas. Ayoko magkasakitan na mag-iin ako. Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Pag magkita sila, malalaman na nila ang lahat tungkol kay Bridget. Hindi na tayo matatahimik kailanman. Don't worry pa. Ako na hong bahala. Pasensya ka na, Jonas, ha? Hindi kita matutulungan ngayon. Alam mo, hirap na hirap na ako eh. Ngayon nga kailangan ko pa magpanggap na galit ako kay Bridget. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako aarte ng ganito. Pa, sorry ho pa. Sorry if I have to drag you into this mess. I'm sorry. Just please take care of Bridget. Masaya lang ang lagay niya ngayon. Basta pa, huwag niyo na ho silang alalahanin. Ako na hong bahala. Bilisan na ho natin. Kailangan na nating umalis. Papunta na sila dito. Ano? Pwede mo na rin dyan. Paano mo na nalaman itong address ko? Wala pa nakakaalam kung saan tayo nakatira, tita. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, makaalis na kayo dito. Teka. Eh, di pumunta na sila dito. Oh, dapat malaman na nila kung anong totoo. Tita, hindi pwede yung hindi pwede yung gusto nyo. Ako ang masusunod dito. At ano, Jonas? Itatago mo na parang kabit itong aking pamangkin? Kung ngayon ang oras na dapat na malaman nila ang tunay na kalagayan ni Bridget, abay, dapat sabihin na natin ang totoo. Tita, please. Pakinggan po natin si Jonas. Siya po ang masusunod. Kung ano pong gusto niya, yun ang gagawin natin. Sige na po, tapusin na natin to. Hindi mo na yan. Jonas, kahit anong gusto mo gagawin ko, huwag mo lang akong papabayaan. Bridget, hindi kita pababayaan. Dahil may obligasyon ako sa'yo. Dinadala mo ang anak ko. Dito na sila. Dali. Bakit tayo pumasok ulit? Ha? Hindi tayo makakalis. Ano na sila, Ellery? So we have to stay here inside. Hindi nila ako pwede makita. Son, sigurado kayong ito ang bahay, Mami? This is the address. Hindi ako maaaring magkamali. Singit. Kamusta? Ano sila? Ako haharap dyan. Tita, please. Dito lang, wala magbubukas na pinto. Parang wala namang tao eh. Walang tao? O ayaw lang lumabas? Hayaan na natin si Jonas lang mag-desisyon. Bridget? Ha? Mag-desisyon yan. Alam kong nandyan ka sa loob. Hindi ba yan? Iskandal. Lumabas ka, hanapin mo kami. Antayin pa natin. Bridget! Ay, dito mas malaking iskandal kami yan. Bridget! Lumabas ka! Bakit ba ayaw mo kaming harapin? Bridget!
Halika na, Mami. Parang wala naman talagang tao eh. Haharapin ko na lang sila. Bridget, Mas pag lalo hindi ka na dito lumala ang lumabas, sitwasyon kapag maging hindi ako skandalo lumabas. ka na. Magkakagulo lang kayo. Hindi ko sila papatulan. Kahit anong gawin sa akin ni Nina at ni Ellery, I will remain calm. Trust me. Bridget, buntis ka. Paano kung mapana yung batang dinadala mo? Bridget, Hindi naman nila ako siguro sasaktan. alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka, harapin mo kami. Bridget! Sabi ko na nga ba, nandyan ka eh. Ayaw mo pa kaming labasin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Hanggang dito ba naman hindi niyo ako papatahimikin? Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Talaga? Nagsaskandalo nga si Ninang eh. Tapos sasabihin mo, hindi kayo manggugulo? Sana kasi lumabas ka kaagad. Naririnig mo naman kami. At saka huwag mong ibahin ang usapan. Hindi yan ang pinunta namin dito. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Ngayong nakita mo na ako, Ellery. Napatunayan niyo hindi ako umalis. Ano pa po kailangan mo? Bakit kasi kailangan mong magsinungaling sa amin? Sabi mo pupunta ka ng Amerika, hindi naman pala totoo. Ellery, gusto kong pare-pareho na tayong matahimik. Kapag alam niyong malayo ako, makakampante kayo. Ngayon, nabuko niyo na ako. Alam niyong nandito lang ako. Problema niyo na yan. You better stay away from us, please. Kung puros kasinungalingan lang ang sasabihin mo sa amin, huwag mo na lang ipaalam sa amin. Just leave us alone. Lumayo nga ako, diba? Kayong sumugod dito? Dahil wala kaming tiwala sa'yo. Alam namin na kapag nandito ka sa Pilipinas, nagbabala ka na naman ng kung anong masama laban sa amin. What are you up to, Bridget? Grabe naman po kayo, Ninang. Huwag kayong mag-alala. Kung may ipapasabog man ako, papaalam ko sa inyo. Ika na, Mami. Let's go. The nerve of that girl. Ang kapal ng mukha niya, ha? Nangangatwiran pa siya sa panluloko niya. Mami, baka naman kaya sinabi ni Bridget na pupunta siyang Amerika dahil gusto niya tayong matahimik at huwag na siya isipin pa. Ellery, that's not the point. Niloko niya pa rin tayo. If she wants peace, she should be truthful. You know, we cannot believe anything she says. Mommy, this isn't healthy for you anymore. Puros na lang masasama ang iniisip at lumalabas sa bibig ninyo. Yes, I know, but I cannot help it. Pag nakikita ko si Bridget, siya ang nagpapaalala sa akin sa kasalanan ng daddy mo. I hope you'll understand, Ellery. Parang si Jonas yan, kung magkakaanak sa ibang babae, baka isumpa mo yung anak niya kahit walang kasalanan. Oo, pinuntahan namin siya sa bahay niya. Muntik pa lang hindi niya kami harapin. Bakit kasi sumugod-sugod pa kayo dun eh? Sana pinabayaan niyo na lang siya. Baka gusto nang lumayo sa atin ng taong yun. May sinasayang niyo lang ang oras niyo sa babaeng yan, ha? Sana nga. Sana lumayo siya para natuwa pa ako sa kanya. Pero ngayon na alam natin na nasa paligid lang siya, aba, anytime she can attack us. Marisa, wala na tayong magagawa sa ugali ni Bridget. So I suggest, stay away from her. Daddy, I get Mommy's point. Kung wala siyang balak na masama, sana sinabi niya sa atin ng totoo. Why does she always have to lie to us? Pati kayo naloko niya. Unless, hindi kanya niloko dahil alam mo naman ang totoo. How many times will I tell you na wala akong alam? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka! Don't push me! Nagpipigil lang ako! Matagal ko na gusto kumprontahin yung babaeng yan! Magkaliwanagan na kami! Okay, tama na. Tigilan na natin ito. Mamaya atakihin ka na naman sa puso eh.
Kukuha lang ako ng tubig, Mami. I'm sorry. Brad, pare, hindi ako pwede magtagal Baka hanapin ako ni Ellery. Ay, pasensya na. Hindi kita makontak Pinuntahan na lang kita. Ito nga pala, nakita na ang bahay. Ayan yung address. Okay yan, dude. Full furnished na rin. Kagaya rin ng dati, di ba? Nakapag-down na yan, nakapag-advance payment na yan. Lilipat na lang si Bridge. Pare, salamat Bukas na bukas din, ililipat ko sila. Hindi na sila pwede magtagal doon. Well, good luck na lang sa'yo, pare. Alam kong may yung sitwasyon mo ngayon Kahit ako, pare, nihilip ako sa sitwasyon mo Gulong-gulo na. Gulong-gulo na ako Sensya na, ha? Salamat Okay, pasok na ako. Sige. Siya ang sinasabi kong maman mo. Siya si Jonas, manugang ko. Ano naman ang gusto niyo malaman tungkol sa kanya? Gusto kong sundan mo kung nakikipagkita pa siya sa kanya. Sino naman po to? Ito si Bridget. Dati silang may relasyon. Alamin mo kung hanggang ngayon nagkikita pa sila. Sige ma'am, ako bahala. Tandaan mo, Ruel, ha? Kung malaman mo na nagkikita pa sila, itawag mo kagad sa akin. Ariglado, ma'am. Ako mismo makahuli sa kanila sa akto. Ariglado ma'am. Okay, salamat.